ngayon naman, doon naman tayo sa productivity. So, syempre, you're expected to have great output regardless of what work setup you're in. So, tingin nyo ba, when it comes to productivity, your chosen work setups require you to be more creative or productive or tingin nyo ba parang magpapalit na naman po tayo ng choice ngayon? So, yes, bilang ready ka na. Sa dulo sabi niya, ako ba? Sa dulo na ito, tatanungin kung ano yung final na pinipili nila. Siguro for me, as a creative writing, gusto ko kasi tahimik. Hindi ako nakapagtrabaho. So, quiet na tayo. Hyper-focus siya. So, kahit music ayoko eh. Pag gusto ko talaga complete silence. Doon ko kasi napapasok ko. Kunyari, ay, ito yung gusto ko ilagay dito. Right. So, doon ko nabubuos yung creativity ko. Tapos, yung productivity ko din ko na, okay, dito, hanggang 500 words muna tayo. Love it. Pwede pala yun. Like, you really can do that. Na limit mo yun. And I can take a rest. Then, 500 ulit. Nako-control ko yung sarili kong way. At nakakatapos naman ako. Pero iba-iba siguro yung nasusulat mo kada 500. Iba-ibang genre. Iba-iba na yung thought process. Parang nung 500 word ko, ito yung naisip ko. Tapos nung next, biglang horror. iba na ulit. Genre writing niya, iba-iba. Kakaiba horror comedy, tsaka slice of life. Kakaiba yun kasi diba may ibang writer na kapag nagsimula na silang magsulat, tuloy-tuloy na hanggang sa matapos. So, iba yung way mo. Anas. Yeah. Tsaka kaya siguro sinabi niya rin kanina na ayaw niya na merong mga kasama din sa bahay para at least focus ka. Focus ka talaga, yeah. So, wala yung gaso mo nga to. ayaw pala mautusan. Sa mama niya na nanonood. Oo. Yung mama niya po. Mama. So noted, wag niyo po siyang sasamahan pag nasa bahay siya. Okay. Josh, ikaw, bilang on-site advocate. Yes, on-site advocate. advocate na ako. Para sa akin po, actually, mas nakakatulong again yung, in terms of productivity, yung may nakakasama kong ibang tao. Kabaliktaran nung kay Angela. Kasi mas nakikita ko yung beauty ng work. Oh my gosh, beauty. Kapag nakikita ko din yung... Yung co-worker na pala yung beauty. Natantil. Pero totoo, nakikita ko yung beauty din sa work. Kapag nakikita ko yung mga co-workers ko na nag-e-excel din sila ng effort. Parang from that, I should... Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Si self yun. Si self, hindi ikaw. Pero ayun nga, parang pag nakikita yung co-workers ko na nag-exert ng effort, mas pina-pressure ko yung sarili ko to do better din. So that's like the people who work in libraries, right? Yung mga nag-aaral. Kasi nakikita daw nila na mas focus yung iba. So napupush din silang galingan. And kailan ko ba gusto mo ng tahimik? Di ba tahimik yung library? Masyadong tahimik daw. Yeah, but then like yung point mo rin nung sinabi mo kanina, I think the beauty of the work also is the fact that you can see your other coworkers and ask them like readily, like, uy, okay ba tong, di ba? Parang wala yung barrier ng may lag time yung sagot. Kasi nandun ka na, kaharap mo na sila. And nakikita mo rin yung rapport that you build with them. So I think that's definitely why I also personally like on-site. Pero syempre hybrid tayo, guys. Ako din lang, hybrid pero gusto talaga namin hybrid. Sa mga future bosses ko, hybrid po. Mababago din yung mga decision namin. Anyway, sige, Frances, ikaw naman. Kanina, dun sa mental health, leaning ako sa work from home. Pero pag productivity, mas gusto ko on-site. Kasi feeling ko, pag work from home talaga, tatama rin na talaga ako. Right. Ayun na, ando na yung temptations eh, di ba? Aantukin na ako kung katabi ko na yung kama. Yeah. So, kung mag-work on-site ako, parang doon mas magfo-focus na ako sa kung ano yung kailangan kong gawin talaga. Yeah. So, hindi ako mapapwersa na matulog na kasi may influence ako sa mga... Huli ka doon. Huli ka doon. May influence ako sa mga kasama ko na nagtatrabaho. So, magtatrabaho din ako instead of like, naghahayahay lang ako sa buhay. Yeah, definitely. Given those experiences no na mga napag-usapan natin kanina and sa mga future work setup na nilook forward ninyo, let us go back sa reality natin ngayon as a student na setup natin ngayon. We have online classes and face-to-face classes, 'di ba? Especially nung pandemic, nagkaroon tayo ng online classes. Ngayon, ano yung na-realize ninyo kung ano yung na-realize and na-experience ninyo during those times na online class and face-to-face class? Mag-start tayo kay Angela. Na-realize ko na talagang mas namomotivate ako pag
nasa bahay talaga ako. Kasi mas madami ako natatapos eh. True homebody talaga siya. Ano din po kasi, as a dormer, tas hybrid, ang hirap mag-uwian. Gets. Okay. I get now where you're coming from. So, We get it. kailangan kong isipin, bago ako umuwi, tapos na to. O hindi, ako yung dehado. So, mas gusto kong nasa bahay lang talaga para tuloy-tuloy yung trabaho. Output, yeah. Gets. Ikaw, Josh. Ako personally, marami akong na-realize, especially nung time nung pandemic, kasi yun yung online class. Yeah. Dun ko din na-realize yung halaga ng pera. Kasi nung pandemic, Yes. nung pandemic, dun ako nagkaroon ng first work. Oh. What's your work like? Nung pandemic, nag-stream po ako nun. Like, Love it! Same tayo. Nag-stream din ako dati. Okay, plug mo na yan. You can dun talaga follow me ako sa... kumikita ng pera. And dun ko din na-realize yung disiplina sa sarili. Kasi di ba, before pandemic, masyado tayo naging kampante na Yes. kung ano lang yung meron tayo, ayun Yeah. lang. And nung biglang nagka-pandemic, nabago siya lahat. So, ayun, disiplina, tapos yung value ng money din. So, I think with the work setup that you have right now, mas sabik ka ngayon na mag-on-site. Kasi you felt na, shucks, mas nandun yung freedom. Di ba? Freedom. Yes. Yeah. So, ikaw naman, Frances. Ako, yung na-realize ko nung nagkaroon ng online class is that mas madali kang hindi makinig. Huli talaga siya doon. Konsentidor. Aminado. Sa mga teacher ko po, huwag po kayo manood nito. Kasi di ba, hindi ka nila nakikita. So, pwede mong gawin kahit ano talaga. Kumpara sa ano. Kaya, related na din sa productivity ko na nasagot ko na mas kapag on-site, mas nagagawa ko yung trabaho ko. Kasi Right. kung nasa bahay lang ako, natutulog Tulog na lang. lang siya. Ganda. Ayun lang sa akin. Pag tinawag siya ng kama, Pag siya tinawag ng prof, pa, ha? Ano nga? Sorry, prof, wala kasing signal. Anyway, thank you so much to Angela, to Josh, and to Frances for sharing with us Thank yung kanilang experiences. Yes, at thank you so nabuking much, nga guys. sila, no? Yung mga ginagawa nila Parang bilang ako ata mga yung estudyante. Recruiters, you already know the job. So, takeaway from us, James. Siguro ako muna, no? Ay, sige, ikaw na. sige, ikaw muna ako muna. Nagturuan. Sino Ano masabi niya? Ako yung takeaway ko dito is if given a chance na pumili ng setup, ng work setup, bakit? Bakit ikaw may choice? Pero ay hybrid siguro kasi as someone na very complicated yung schedule. Yeah. Kasi tama. kasi sobrang lala ng work ko ngayon tapos nagtitake pa ako ng classes face to face tapos nagtuturo pa ako ng mga estudyante. Tsaka nagpa-practice teaching ka din na requires you on-site. Oo, tapos nag-work pa ako outside. So, sobrang prefer ko talaga yung hybrid. Kasi minsan kapag yung class namin is online class lang, pwede kong masabay yon while working. Giving flexibility. Yes, giving flexibility that I have. Best of both worlds. Pero dinidiscourage ko yung mga students na kapag may meet or Zoom or Gmeet man during classes. Kala ko nung meet yung sinasabi niya. Please Anyway. guys, based experience ko to, wag yung tutulugan yung prof nyo kasi as teacher na masakit. Pinaringgan ako. Tamaan Nung una, nung estudyante ako. Sorry, James. Sorry, nung estudyante ako, akala, ay okay lang to. Pero nung ngayong na nagtuturo na ako, masakit pala siya sa part ng mga teacher. Oo. Yeah. Tsaka by part kasi na na meron akong klase before na naiwan siya sa Meet. So, siya na lang tsaka yung prof. Tapos ayun, na-mention siya sa GC na natulog siya. Yun. Oh my God. So, wag nyo gagawin yun. So, tapusin yung klase and unawain yung mga lessons, okay? Yes. Love it, James. So, sa akin naman, since hindi ko kasi din na-feel yung transition between being a student to a full-fledged working professional. So guys, ayun nga. Like you, I was like a working student also. So I really value the flexibility. Pero I do also understand na yung work setup, it's really a matter of privilege. Kasi, Yes, 'di ba, sa mga totoo. kayang pumili ng mga kumpanya na medyo fit sa kanilang technical work skills or also allowed yung kanilang gustong profession dun sa ganong klaseng work setup. It's really speaks volumes with anong klaseng profession yung napili mo. So kung medyo white collar job,
kayang-kaya yung mag-hybrid. Pero kapag blue-collar job ka, wala kang choice. Yes, On-site ka totoo. talaga. So, it really speaks volumes on how the quality of life and quality of work-life balance should definitely be improved in the Philippines. Girl, gusto mo yun? Like, second to the last ka? I don't feel naman na bilang competitive mga Pinoys. Gusto natin na second to the last tayo. So, thinking about socio-economic classes, thinking about how students right now feel that they're unfit to really transition from being a student to a work-life professional. There's a lot of work to be done. Pero work na buhay para magtrabaho. But anyway, so guys, pag-isipan nyo maigi kasi with all the inflation, there's so much that you need to consider before you actually jump from being a student to being a working professional. Kasi, guys, ang hirap kumita ng pera. Totoo. No, diba? So, Yes. guys, mahalin nyo ang mga magulang nyo dahil mahirap magtrabaho ngayon. And spend wisely. Yes, Yes. spend wisely. So, yun na nga, with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayo mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion ninyo'y mahalaga. Yes, umabot yun na. Abot! Mataas, di ba? Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw or ibulong because nasa studio tayo today. Sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka! Say goodbye!